Hello guys! Ngayon po ay magluluto po tayo ng puto bongbong. Dahil simbang gabi na nga po, ay doon natin makikita ang puto bongbong. Kaya guys, magluto na lang po tayo sa bahay. Dahil napakadali lang naman itong gawin. Tara, simulan na po natin. Ayan po ang mga sangkap. Ilagay na po natin ang glutinous rice flour at food color na ube. Lagyan po natin ng tubig at halu-haluin po natin. Halu-haluin po natin hanggang mag-mix po ang mga sangkap. Naglagay po uli kami ng glutinous dahil po medyo malabnaw. Dapat parang dough ang texture. Halu-haluin pong mabuti. Mas maganda po kung halu-haluin ang ating kamay upang mamasa po natin itong maigi. Pagkatapos po ay iset aside po natin ito. Pagkatapos po ay ihanda na rin natin ang ating gagamitin na dahon ng saging. Tayo po ay maggadgad na. Kung may food processor po ay pwede rin. Kaya lang kami po ay ginadgad lang po namin. Pagkadarang po ng ating dahon ay lagyan na po natin ng margarine. At simulan na po natin ang pagbabalot ng ating puto bongbong. Nakita lang po namin ito sa internet kaya sinubukan namin. Kung wala po kayong makuhang dahon ay pwede rin pong foil ang gamitin natin. At pag nabalot na po lahat ay ilagay na natin sa ating steamer at magpakulo na po tayo ng tubig. At pag kumukulo na pong tubig ay ilagay na po natin ang ating mga puto bongbong. At pagkatapos nga po ng ilang minuto ay meron na tayong puto bongbong. At lagyan na po natin ng toppings gaya po ng margarine. Syempre ang nyog di mawawala at keso. Mas marami pong keso ay mas masarap. At dahil di po tayo gumamit ng asukal ay gatas na malapot po ang ating ilagay. At ayan, meron na tayong homemade puto bongbong. Subukan nyo na! Eto na po yung finished product ng puto bongbong. Di po ba? Tingin pa lang, napakasarap na po. Alam nyo po ba guys, masarap po itong i-partner sa tsaa. Kayang-kayang gawin kahit nasa bahay lang. At kahit hindi Pasko, kaya nating kumain ito. Kahit kaunti lang ang sangkap. Merry Christmas guys! Thank you for watching. Follow for more!